David, posible kasing magtaas ng hanggang 50 piso ang presyo ng gulay habang papalapit ang Pasko. Pati karne at isda, magmamahal din. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Ito, lahat po magmamahal na ngayong Pasko. Kaya tinatawag ko po ang atensyon ni Speaker Romualdez at ni Representative Erwin Tulfo. Total, parang kayo na ang pumalit kay Mar Rojas na Mr. Palengke na hindi ko alam ano ba talaga ang purpose nyo sa pagpunta nyo sa palengke, yaan ba ay talagang trabaho nyo o hindi. But anyway, total nagpupunta na rin kayo sa palengke. May pa-picture na kayo dyan. Nang may silbi naman ang pagpunta nyo dyan, hindi lang pa-picture, hindi lang pa-video, nang mayroon kayong may napuntahan yung pera ng taong bayan sa pagpunta nyo dyan, pakicheck nyo na rin. Kasi tataas ang presyo ngayong Pasko. Kawawa naman. Hindi ba pwede tayong ngayong Pasko, Pasko at New Year, medyo ceasefire muna tayo? Kahit kaplastikan, pababain nyo yung presyo. Yun lang naman Ako, pupurihin ko po kayo, ibaba nyo presyo sa palengke. Kahit ngayong Pasko lang. Hayaan muna nating mag-celebrate ng maayos. Although hindi ako naniniwala sa Band-Aid solution, but for the spirit of Christmas, maramdaman naman ang mga kababayan natin yung meron silang makain, meron silang pagsasaluhan. Alam ko, hihirit ng iba. Bakit inaano mo si ano? Hindi naman sila ang may trabaho niyan. Kung ganyan ang hirit mo sa akin, sila ang tanungin mo. Bakit sila punta ng punta dyan kung hindi naman pala nila trabaho? So ang sagot ko sa iyo, back to you. Kaya nga tinatanong ko na puntahan nyo na. Nang may silbi kayo, total punta kayo ng punta dyan Hindi bababa sa 300 pesos ang presyo ng ilang seafood sa Murphy Market sa Quezon City. Mamamalengke pa naman ako this week. Pwede ba next week na kayo magtaas presyo dahil baka mamalengke ako bukas? Naku, hasa-hasa. Galunggong na naman ako. Tilapia. Hanggang 20 pesos ang iminahal ng hasa-hasa, tulingan, matambak at pusit kumpara nung isang linggo. Ayon sa mga nagtitinda, kaunti ang mga nahuling isda kasabay ng mga pag-ulan. Tawagin nyo si Romualdez at Ka Eric. Si Ka Eric. Sorry Ka Eric. Romualdez at saka si Tulfo. Sabihin mo, tulungan nyo kami ngayon. Parang nagpa-picture lang kayo dito Wala namang nangyayari. Nakaapekto rin daw ang pagdami ng namimili ngayong kaliwat kanan ang mga Christmas party. Kaya pati ang mas murang isda tulad ng galunggong, tilapia at bangus, baka raw sumunod na rin sa taas presyo. Pag ganitong may okasyon po kasi pataas ang kalakal, mga bilihin. Mataas ang dating ng siyempre tataas din kami ng presyo. Ito naiintindihan ko po na pag may okasyon, kasi alam naman natin ang presyo ay nasa supply and demand. So, malaki ang demand sa mga pagkain ngayon. Maraming nagse-celebrate, maraming nagiinuman, maraming family reunion. So, naiintindihan ko. Hindi, Coach Oli, hindi mo kasi alam, may demand. Naiintindihan ko po, hindi ako si Rendon. Alam ko may demand. Kaya, natural na pag may demand, tataas ang presyo. Nagigets ko yan. Kaya nga nakikiusap ako kay Romualdez at saka kay Tulfo, total dalaw sila ng dalaw, sugpuin ito. Kasi wala namang kakulangan Buti, kung may kakulangan, kaya nagtataas ang presyo. Nagtataas ang presyo dahil may demand. Dahil maraming namimili. Ibig sabihin, may nang-aabuso. Naintindihan? Hindi naman daw tumataas yung kuha. Sabi nung iba, yung iba naman sinasabi tumataas ang kuha. So, sinong nagsasabi ng totoo?
diyan papasok ang gobyerno. Para makinabang yung mga maliliit nating kababayan at hindi tumaas ang presyo, dapat ginagawa ninyo ang trabaho ninyo. Tingnan nyo sino yung aabuso. Sino ang nagsasabi ng totoo? Sino bang nagtataas ng presyo? Yung supplier o yung mga nagtitinda mismo? Yun po. Dahil kasi ito ay dapat pakisama na rin sa taong bayan. Lahat makinabang. Ma-enjoy yung Pasko. Wala naman ang mga nagtitinda ng karne na baka mapilitan din silang magtaas ng presyo sa mga susunod na araw dahil sa mataas na singil ng mga supplier. Hanggang 5 piso kasi itinaas ng kanilang puhunan. Maraming ngayon, mga baboy na pero Sino maraming baboy? Sinong baboy? alam niyo lang pag magde-December, sila na mismo ang Kaya ang nangyayari, yung mamimili ang tsaka kaming mga ang nagsasaper. Halos wala namang paggalaw sa presyo ng baka, manok at itlog. Ang gulay bumaba na ang presyo ng hanggang 30 pesos kada kilo. Pero pansamantala lang daw yan. Ayon sa mga nagtitinda, posibleng magtaas sila ng hanggang 50 pesos ngayong papalapit ang Pasko. Mabigat yan, ha? Yung 50 pesos per kilo, mabigat yan. Kung ikaw, ang nagagastos mo sa palengke mo nasa 5,000, yung 50 pesos per kilo, yan ay mangangahulugan ng another 2,000. 1,000 to 2,000 pesos additional in total. Depende kung gaano kakadami mamili. Mabigat yun. Kaya hindi nyo sinisino ang I know. Sabi ko nga, palengke boy, namamalengke ako kaya alam ko to eh. Kahit daw kasi sapat ang supply, dumalang naman daw ang biyahe ng mga nagbabagsak ng produkto. Konti lang ang supplier namin pag magkapasko. Kasi nga, minsan yung iba, nagbabakasyon sila. Siyempre magta-traffic, tapos minsan yung ibang magbabiyahe, tinatamad sila. Pero giit ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, walang dahilan para magtaas ng presyo. Yan. So, sabi ng iba may dahilan, sabi ng SINAG walang dahilan. Sino paniniwalaan? Administrasyon. So, sinong visible? Sa picture, si Romualdez at saka si Tulfo. Pasok na kayo para may silbi. Lalo't mura ang farm gate price o benta ng mga magsasaka. So far, lahat naman ng production is maganda. Yung pork, chicken, vegetable, ang rice natin, ang palay, maganda naman yung pag-ani. So wala tayong nakitang may problema for this year up to end of the year. Yung weather, yung dumating na nasa Mindanao naman, so wala tayong nakitang problema. Mungkahi ng grupong SINAG sa Department of Agriculture, bantayan ang presyuhan sa mga palengke. Madalas daw kasing magpatong sa presyo ang mga biyahero tuwing Pasko, lalo't mabilis ang bentahan. Pwede rin daw magdagdag ng mga kadiwa store para may murang alternatibo ang mga consumer.